Hello mga healthy peeps, magandang araw sa inyo ngayon. Kamusta po kayo? Sana kayo ay nasa magandang kalagayan. Ang paksa natin ngayon, bakit mas maganda na magkasamang kainin ng prutas at gulay. Yan po ang ating paksa sapagkat maraming mga health lecture po tayong napapakinggan na bawal daw pagsabayin ang prutas at gulay. Bakit daw po ito bawal? Sapagkat nagkakaroon daw ng fermentation kapag pinagsama natin ang gulay at ang prutas. Kaya yung iba, prutas lamang ang kakainin sa kakanin, walang gulay. At yung iba, mayroong gulay, hindi sila kakain ng prutas sapagkat magkakaroon daw ito ng fermentation at ito ay masama sa kalusugan. Ito po ay isang kaisipan at isang paniniwala na walang magandang basihan, mga kapatid. Bakit po? Ang fermentation po ay natural na nangyayari sa ating bituka. Sapagkat ang ating pong bituka ay mayroong pong tinatawag pong mga bakterya. At hindi pwedeng magkaroon po ng fermentation kapag walang bakterya. Kinakailangan po ang bakterya upang maganap ang tinatawag po nating fermentation. Dahil diyan, kung ayaw mo ng fermentation, ang ibig sabihin, kinakailangan patayin mo ang mga bakterya sa iyong tiyan. At ito ba'y maganda na ating papatayin ang mga bakterya sa ating tiyan, yung mga good bacteria? Hindi po ito maganda. Ibig sabihin, kahit anong kainin mo, kanin man ito, walang ulam, magkakaroon po talaga ng fermentation sa ating bituka. Hindi po maaaring hindi. Kahit puro prutas lang kainin mo, magkakaroon po talaga ng fermentation. Sapagkat ang ating pong bituka ay puno po ng bakterya, mga kapatid. At dahil diyan, kinakailangan po talaga ng ating bituka ang fermentation. Nilagyan ng Diyos ng bakterya ang ating bituka upang maganap ang fermentation dito. Sapagkat ang fermentation ay napakahalaga sa pagpapalusog ng ating katawan. Ano ba ang mga benepisyo ng fermentation sa ating bituka? Number 1, mas natutunaw ng maganda ang pagkain. Kaya kapag natunaw ng mas maganda ang ating pong pagkain, ay mabilis po itong ma-absorb. At sa maliit na bituka natin, ang fermentation ay nandun na. Malapit na dun sa ilyum, mga kapatid. Malapit na sa dugsungan ng maliit at malaking bituka. At pag nagpiperment ang atin pong bituka, lalong-lalo na ang malaking bituka, gumagawa pa po ito ng karagdagang mga bitamina. Halimbawa, vitamin B, gumagawa ng biotin, vitamin K. Yan po yung nagagawa sa malaking bituka dahilan po sa tinatawag po nating fermentation. At dahil diyan, nakakakuha pa tayo ng karagdagang pakinabang sapagkat nagkaroon po ng fermentation sa ating malaking bituka. At siyempre po, number 3, sumisigla po ang ating mga magagandang bakterya sa ating bituka. At kapag po ito'y sumisigla, ito po'y may malaking epekto sa ating kalusugan. Lumalakas, number 1, ang ating immune system. Number 2, kapag maganda ang pag-ferment po dito at galaw ng mga bakterya sa ating bituka, pwedeng maging kalma ang ating kaisipan sapagkat maganda ang ating pagdumi. Kapag ikaw ay hindi maganda ang pagdumi, mga kapatid, pwedeng sumakit ang iyong ulo. At magkaroon ka ng karanasan na parang stress ang nararanasan mo dahilan sa hindi magandang pagdumi sa iyong bituka. Yung galaw ng bituka mo ay hindi maganda, kaya hindi normal ang pagdumi. Ang mangyayari niyan ay lalong magiging masama ang iyong kalagayan. Kaya nilagay ng Diyos ang bakterya doon para magkaroon ng fermentation para magandang ilabas ang ating mga kinain, mga kapatid. Yun po ang mga
pakinabang na pwede po nating maranasan. Number 4, hindi po magkakaroon ng sakit ang ating bituka kapag talaga pong merong normal na proseso ng fermentation po doon. Magiging healthy po ang ating bituka, walang masisibol na mga bukol, walang pamamaga, sapagkat yung pamamaga ay pwede po itong mahadlangan ng mga mabubuting bakterya na namamahay sa ating malaking bituka, na yung mga mabubuting bakterya na yon ay lalabanan yung mga dahilan ng mga pamamaga po natin doon sa ating bituka. Nakakatulong po yan. Kaya po, maganda talaga na meron pong fermentation sa ating bituka, mga kapatid. At dahil diyan, mali po talaga yung mga naririnig po natin minsan. Marami na akong narinig na likturang pangkalusugan, bawal pagsabayin ang prutas at gulay sa pagkain. Yan po ay maling-mali, sapagkat kung ang dahilan ay fermentation, ay mas maganda ngang pagsabayin natin, mga kapatid. Bakit po? Sapagkat magkakaroon ng magandang fermentation sa ating bituka. At dahil diyan, may magandang fermentation, mas malusog ang bituka natin, mas malusog ang katawan natin, hindi tayo gaanong magkakasakit, mga kapatid. Kaya maraming mga pwedeng benepisyo pa ang fermentation sa ating bituka, tumutulong talaga riyan sa pagpapalusog pa ng ating pangangatawan, kagaya halimbawa nakakatulong sa sa ibang suliranin ng ating pangkalusugan. Kaya hindi po tayo dapat matakot na sasabihin natin ay masamang pagsabayin ang prutas at gulay sapagkat may fermentation po na maganap. Hindi po tayo dapat matakot, mas matuwa po tayo sapagkat mayroong fermentation, magiging mas maganda po ang ating kalusugan. Ako po si Ambrosio Bito na nagbibigay sa inyo ng kaunting kalaman. Sana po ay nakatulong po ito sa atin, at ang kalamang ito sana ay maging dahilan pa ng mas malusog nating pangangatawan. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoong Diyos.